Isang mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Nalito pong muli ang Nimi Magarso Ministry ay magsahim papawid ng mga salita ng Diyos sa pamamarang madali po nating maintindihan. Ipagpapatuloy po natin ang ating paksa na ating napasimulan na tayo po ay nasa ikatatlong salot na po sa ating pinag-aaralan na 7 huling salot. Dito po sa pahayag, kabanatang 16, ang talata po ay 4, at ibinuhos na ikatatlong anghel ang kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at ang mga yaon ay naging dugo. Bago po tayo magpatuloy, hingin po natin ang matnubay ng banal na Espiritu. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sapagkat kami po'y patuloy na nag-aral ng iyong mga salita na ito'y babala sa buong sanlibutan sa bawat taong makikinig at makatanggap ng mensaheng ito, na ikaw po ay mayroong panukalang ibubuhos na mga salot sa sanlibutan ito, sapagkat sukdulan ng kasamaan ng tao at ibig mo na itong wakasan. Ama, tulungan mo po na sana po sa pagpapahimpapawid namin ng mga salitang ito ay maraming mga taong mga ligtas na huwag maramay sa mga salot ng ibuhos, sapagkat sila ay sasampalataya at hanapin nilang katotohanan at manunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan at kapananampalataya, mga kapatid kay Kristo, ang ikatatlong salot ay tumatama sa mga ilog at bukal ng tubig. Mismong pinagkukunan ng inumin ng tubig ng tao, nang ibuhos ng ikatlong anghel ang mangkok ng puot ng Diyos, ang tubig ay naging dugo. Opo. Ano po sa literal na papapaliwanag ng talatang ito? Na binasa po natin kanina sa pahayag, kabanata 16, ang talata po ay 4. Ano po ang mga suportang talata dito? Dito po sa Exodo, kabanatang 7, ang talata ay 11. Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod sa lahat ng tubig ng Ehipto, at sila'y magiging dugo. Kung paanong sa panahon ng Ehipto, ibinuhos din ng Panginoon ang 10 salot upang ilabas doon ang kanyang bayan, ay ganun din mangyayari ito sa huling kapanahunan, upang tayo naman ay hanguin din ng Panginoon at dalhin doon sa langit na bayan. Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kaniyang kaluwalhatian doon sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan na ipinamamahagi ng kanyang mga lingkod sa lupang ito, na ipinapangaral sa buong sanlibutan. Dito po sa pahayag, kabanatang 8, ang talata po ay 11. Sa ikatatlong trompita, ang tubig ng mga ilog at bukal ay naging mapait at maraming namatay. Ano po ang kahulugan nito sa literal na kahulugan? Mawawala ang malilinis na inuming tubig sa buong mundo. Ang mga ilog, balon at bukal ay magiging dugo, hindi maiinom, mabaho at nakamamatay. Yan po sa literal ang mangyayari. Tandaan, ang tubig ay mahalaga sa buhay. Kung ito'y mawawala, ay magiging dugo. Paghihirap at matinding kapighatian ang sasalubong sa mga tumanggi sa Diyos. Doon lamang po pala ito sa mga tumanggi sa Diyos ang makakaranas nito. Kung paano po ang bayan ng Diyos sa panahon na sa Ehipto ay ligtas, ay ganun din po mangyayari sa huling kapanahunan ito. Sa espiritual na kahulugan, ano naman po ang ibig sabihin nito? Ang tubig sa Biblia
ay simbolo na buhay at salita ng Diyos. Opo, kung ating natatandaan doon sa babaeng Samaritana na pinainom niya ang ating Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Kapag ka ako nagpainom sa iyo, hindi ka na mauuhaw kailanman. Opo, ganyan din po ang mangyayari. Ang tubig mahalaga sa buhay natin. At kung maging dugo ito, malaking problema sa buong mundo. Ang tubig sa Biblia ay simbolo ng buhay at salita ng Diyos. Dito po sa Juan, Kabanatang 4, ang talata po ay 14. Ganito po nakasaad sa banal na kasulatan. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging bukal ng tubig na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Ito na nga po yung aking pinaunang sinalita kanina. At sa Isayas Kabanatang 12, ang talata ay 3. Kayo'y magsasahod ng tubig na may kagalakan sa mga bukal ng kaligtasan. Opo. Kapag ang tubig ay naging dugo, ito'y larawan ng pagtanggi ng salibutan sa salita ng Diyos. Iyan po pala ang kahulugan sa espiritual nitong ikatatlong salot na naging dugo ang tubig. Ito po pala ang ibig sabihin ay ang pagtanggi ng mga tao sa salita ng Diyos. Pagkatuyo ng espiritual na kalinisan at pag-asa. Kaya bumaho. Kaya po namatay. Patay sa espiritual na pamumuhay. Iyan po pala ay pagtanggi sa salita ng Diyos ng sanlibutan. Ang sanlibutan po ay ang sangkatauhan. Ano ang magiging hatol sa mga tumangging uminom ng tubig ng buhay? O kaya'y ang Ebanghelyo? Sapagkat ang tubig po ng buhay ay ang salita ng Diyos, ito po yaong Ebanghelyo. Sa Amos, Kabanatang 8, ang talata po 11, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapadala ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, ni uhaw sa tubig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Darating ang araw na sila'y mauuhaw sa salita ng Diyos. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon? Magpapadala siya ng kagutom. Nanasain ng mga tao ang salita ng Diyos. Subalit, ito ay mawawala na. Sa espiritual na katotohanan, bago dumating ang mga salot, maraming tao ang tumangging uminom ng tubig ng buhay. Kaya sa panahon ng hatol, wala silang tubig, literal man o espiritual. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ano ang pipiliin natin sa mga oras na ito? Sapagkat ang sabi po dito, bago dumating ang mga salot, maraming mga tao ang tumangging uminom ng tubig ng buhay na siyang salita o Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang babala sa atin? Ano ang aral ito sa atin? Ang tubig ay hindi lamang likido, kundi simbolo ng buhay na espiritual. Opo, hindi lamang yung tubig na likido para inumin, kundi ito ay simbolo ng buhay na espiritual. Buhay at espiritual. Kung hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos ngayon, mawawala ito sa oras ng hatol ng Diyos. Walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Ang mga umaasa sa sarili at sa sistema ng mundo ay mauuhaw at mamamatay sa spiritual na tagtuyo. Marami nagmamarunong. Magagaling daw sila sa Biblia. Tinapos nilang basahin ang Biblia. Marami ang mga matatalino sa libutan ito. Maraming mga marurunong. Subalit, hindi nila nalalaman ang katotohanan ito. Na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos.
Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung hindi natin tatanggapin ang salita ng Diyos ngayon, mawawala ito sa oras ng hatol ng Diyos. At walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Ang mga umaasa sa sarili, sa sistema ng mundo, ay mauuhaw at mamamatay sa espiritual na tagtuyot. Tanging si Kristo ang bukal ng buhay. Ano po sabi ng Juan, Kabanata 7, ang talata po ay 37 hanggang 38. Kung siya ang ating pinagkukunan, hindi tayo mauuhaw kahit sa gitna ng kaguluhan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Hanapin muna natin, unahin ang ating Panginoon. Magpakabusog tayo sa tubig ng buhay na siyang salita ng Diyos. At kung magkakadarating man ang tagutom, meron kang reserba. Hindi ka mauubusan. Sapagkat ikaw ay nag-ipon, nagpakabusog sa salita ng Diyos na siyang katotohanan. Ano? Ang mga tumangging tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon kapag nagsimula na ang mga salot. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ito pong babala sa atin na ang salot nito kapag dumating na ito at naramdaman na ng tao, wakas na ng salita ng Diyos. Hanapin mo man ito, wala na. Wala nang mangangaral. Ikinubli na sila ng Panginoon. Ibinukod na sila kung paanong ang bayan ng Diyos na Israel sa panahon sa Ehipto na sila'y inihiwalay. Nandun sila sa Gusin. Sa isang bayan na iningatan ng Diyos. Ganon din ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Pagka dumating na ang mga salot na iyan, tayo safety na. Inilagay na tayo ng Panginoon sa isang lugar na kung saan walang kadiliman doon, walang salot, walang uhaw, walang gutom. Subalit, ang mga tumanggi sa katotohanan, sila magdurusa. At hanapin man nila, huli na ang lahat, wala na. Anong patotoo nito? Dito mula kay kapatid na Ellen G. White. Dito po sa Great Controversy, page 628 to 629. Ang mga salot ng Diyos ay bubuhos sa mga tumangging tanggapin ang tubig ng buhay. Ang mga ilog at bukal ay magiging dugo bilang ganting hatol sa mga kumakalaban sa kanyang salita at sa mga banal. Sa panahong iyon, ang mga tapat ay iingatan, samantalang ang mga masasama ay mauuhaw, hindi lamang sa pisikal na tubig, kundi pati sa presensya ng Diyos. Hanapin nila ang presensya ng Diyos. Nasaan na kayo? Nasaan na yung mga nangangaral? Subalit wala na. Naipinid na sila ng Panginoon. Nasa mabuting mga kamay na sila. Nasa ilalim na ng pakpak ng ating Panginoon. Hindi na sila magagalaw ng anumang kapighatian o salot na sanlibutan ito. Ang mga tapat ay hindi na pababayaan ng Diyos. Tulad ng Israel sa Ehipto, sila ay iingatan sa panahon ng salot. Opo. Sapagkat hindi po natin tinanggihan ang salita ng Diyos sa panahon ngayon. Ano po ang panawagan sa atin ngayon ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng inyong maliit na lingkod? Mga kapatid at kaibigan, ang ikatatlong salot ay isang malinaw na babala na hindi dapat ipagwalang bahala. Huwag po nating ipagwalang bahala itong mga babala ng salot na ito, na para bang walang mangyayari, na para bang hindi ito totoo. Opo. Ganyan din ang nangyari sa panahon ni Noe. Nung siya'y gumagawa ng arka, pinagtawanan sapagkat hindi sila naniniwalang magkakaroon ng baha at lalagpas sa taluktok ng bundok.
Dahil sa araw ng tag-init, gumawa si Noe ng isang bangka, hindi sa tabi ng ilog, hindi sa tabi ng dagat, kundi sa pinakamataas na bundok ng Arayat. Kaya pinagtawanan siya na nasiraan na ng ulo. Subalit, ito ay nagkaroon ng tunay na pangyayari. Ganito din mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo ang mangyayari sa huling kapanahunan, na inaakala po nating walang mangyayari sapagkat ang tao ngayon masaya sa kanilang mga sarili. Mamayang kaunting oras lamang ang mga tao nandun na sa bayan. May isang lugar na doon ay nagpapakasawa ang mga tao sa pagkain. Sapagkat sa panahon ni Noe, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, at hindi nila namalayan. Dumating ang kapahamakan, dumating nga at bumuhos ang matinding ulan. Ganon din sa kapanahonan natin ngayon. Sila'y nagsisiinom, diyan lang sa katabi-tabi. Sila'y nagsisikain, diyan lang sa tabi-tabi. Hindi nila inaalintana ang paalaala ng Diyos na dapat sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kinakailangan mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ngayon pa lang ay uminom tayo ng tubig ng buhay. Tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon. Pahalagahan ang kanyang salita habang bukas pa ang pintuan ng awa. Habang bukas pa ang pintuan ng biyaya. Pahalagahan natin ito. Subalit ang nakakalungkot, hindi nila ito pinahahalagahan. Gusto mo sana silang dalhin sa katotohanan, dalhin sa kapayapaan at kaligtasan. Subalit sila mismo ang tumatanggi, ayaw nila ng buhay na walang hanggan. Wala tayong magagawa mga kaibigan at mga kapatid. Ginagawa natin ang lahat. Subalit kung ayaw nila, wala na tayong magagawa. Ang mahalaga ay napaalalahanan natin sila na mayroong darating na kapahamakan ang sanlibutan ito. Sa kabila ng ating pagsasaya, sa kabila ng ating pag-aabala, biglang darating ang kapahamakan sa oras na hindi natin inaasahan. Anong sabi dito sa pahayag o Apokalipsis, Kabanata 22, ang talatay 17? At ang nauuhaw ay pumarito, at ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Yan po ang panawagan sa atin. Kapatid ko, kung ikaw'y nag-aalinlangan sa mga oras na ito, datnan ka ng pabalitang ito at ikaw'y wala pa sa katotohanan, ngayon na, hanapin mo ang katotohanan. Sikapin mong lumapit sa Panginoon. At kung hindi mo magawa ito, manalangin ka. Sumabay ka sa akin sa oras na ito. Sabihin natin sa ating Panginoon, Ama namin Diyos, salamat po sa iyong paalaala. Sa pamagitan ng ikatlong salot na tutulungan mo kaming huwag manlamig sa pananampalataya. Kundi araw-araw ay uminom sa bukal ng iyong salita. Nawa kami ay mapabilang sa mga tatanggap ng tubig ng buhay at hindi sa mga nauhaw sa araw ng iyong hatol. Puspusin mo kami ng iyong espiritu at ilaga kami sa oras ng kapighatian. Ilayo mo po kami sa lahat ng mga kasalanan. Akayin mo kami patungo sa iyong paanan upang kami man ay magkaroon ng kaligtasan kapag dumating ang salot sa buong sanlibutan. Kung sumabay ka sa panalangin ito, kapatid ko, gumawan nawa ang iyong pakiramdam. Ngayon ang oras, magbagong buhay ka. Huwag mamaya, huwag bukas, huwag sa bagong taon, kundi ngayon na ang panahon, sapagkat hindi natin alam ang mamaya, hindi natin alam ang bukas. Baka mamayang gabi sa ating pagtulog, hindi na tayo makakakita ng liwanag kinabukasan. Subalit may pag-asa, kapag tinanggap mo ang Panginoon at uminom ka ng tubig ng buhay, 100%, pagtunog ng trompeta ng Diyos ng pakakak sa kanyang pagdating, una kang mabubuhay at makikita mo ang Panginoong Jesucristo na sa kaniyang kaluwalhatian at tayo'y dadalhin doon ng mga anghel. Salubungin natin siya at tayo mapa sa kanya magpakailan-kailanman. Ang tubig ay buhay.
Kung ito ay magiging dugo, ito ay tanda ng hatol. Ngunit sa mga tumatanggap kay Kristo ang tubig ng buhay ay walang hanggan. Dito po sa awit, kabanatang 46, ang talata po ay 4, may isang ilog ang mga agos niyaon ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos sa banal na tahanan ng kataas-taasan. Opo. Sa bagong langit at sa bagong lupa, naroon ang tubig ng buhay. Kumikinang, kumikislap sa kaputian, at tayo iinom doon at hindi na tayo mauhaw magpakailan kailanman. Kaya bago pa dumating ang salot, kapatid ko, kaibigan ko, kapanampalataya, kapamilya, kapitbahay, tanggapin natin ang tubig ng buhay ngayon. Ibigay natin ang ating puso kay Jesus. Manatili tayong tapat sa Kanya upang sa panahon ng salot, tayo ay Kanyang iingatan. Kung uhaw ka sa katotohanan ngayon, hindi ka na mauuhaw sa araw ng pagkatol. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Kung nagustuhan mo ang video ito, kapatid ko, kaibigan ko, ay inyo pong ibahagi, ishare po ninyo sa iba. Upang sa ganon, nakabahagi ka na pagpapalaganap natin ng mabuting balita. At kung magkaganon ikaw, ay nakatupad din sa itinagubilin ng Panginoon. At ang mga kaluluwang napasahan nito, ay makikita mo sa langit na bayan at magpapasalamat sila sa iyo, sa iyong pag-share, sapagkat sa iyong pag-share, natagpuan nilang katotohanan at sila ay naligtas kasama mo. Magkasama tayo doon sa langit na walang hanggan, magpakailan-kailanman. Sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.